Okay, eto pa rin tayo, mag-update tayo ng pagkuha ng COP ngayong 2023. Kung napanood mo yung video ko noong 2022, no appearance policy sa pagkuha ng COP sa Marina, lahat ng transaction ay online. Meron lang mga binago si Marina ngayong 2023. Actually, kaukuha ko lang ngayong nag-file ako ng February 4 at na-receive ko siya ng March 8. Yun, COP PFRB. Kung gusto mong malaman kung paano kumuha ngayon 2023, tapusin mo tong video ko. Okay? Kaya sa pag-file ng COP sa mismo account, ganun pa rin naman. Select ka ng, punta ka ng mismo account mo, select mo yung transaction option, tapos select mo yung certificate, sa pili mo yung regular. Kung mag-i-issue ka ng bagong certificate mo, click mo yung issuance. Kung refresher lang o revalidate, click mo yung revalidate. Tapos piliin mo yung COP, tapos piliin mo yung title ng certificate mo. Yun, after mo na magawa yung mga yun, mag-a-appear ka na, pupunta na ron sa mismong file na kailangan mo nang mag-upload ng mga file. Hinihingi doon yung mga picture, mga certificate, mga medical. Alam nyo naman na yun eh. Basta pagdating doon, i-upload nyo na lahat yun. After nyo na ma-upload yun, yung magiging status nyo ron, magiging for online evaluation ka na, at makaka-receive ka ng text kay Marina na for online evaluation ka na. Tapos naka-receive ka na nga ng text at yung status mo for online evaluation, mag-aantay ka ng 2 to 3 days. Yun, makaka-receive ka uli ng text kay Marina o kaya sa email. Expected mo na yan para malaman mo kung pasado ba yung sinend mong file doon. Kung malabo, re-upload ulit sa'yo. Kung okay naman, ang marireceive mo, your application passed our evaluation. You may now set your schedule. Yun, parang ganito. Yun nga, kung naka-receive ka na ng ganyan text, pupunta ka na sa mismo account mo, i-check mo ron, may mag-a-appear dapat na for appointment, pati yung status mo dapat appointment ang nakalagay. Merong option doon na color blue for appointment. Yun ang i-click mo para lumabas yung, para mag-appear yung mga months and day. Yun, pipili ka na nung schedule mo kung kailan yung gusto mong makuha yung certificate mo. Ang pinili ko noon March 6, nag-file ako February 14. Yun lang kasi yung available. Kung ano lang yung naka-highlight doon, yun yung pinakamaaga kasi na nakuha ko, na na-select ko. Ngayon, about sa branches, hindi mo na kailangan pumili ng branch. Yun yung isa sa mga tinanggal ni Marina dahil nga no appearance na tayo ngayon, no appearance policy ng Marina. Hindi mo na kailangan mag-select ng branches. Automatic na yun na maseselect ay NCR main. Yun. Pagkatapos mong mag-select ng proceed mo lang yun yung option na yun. Pagka na-select mo na yung schedule mo, tapos natapos mo ng for appointment,
lalabas dun sa status mo for online for final evaluation ka na. For final evaluation ka na. Makikita mo rin dun sa status mo, meron nakalagay for final evaluation 130 pesos, tapos nakalagay doon NCR main. Ito na yung punto na dito ka na dapat magtataka bakit may presyo na, diba? Wala pa yung reference number. Okay, yun. Yung araw na napili mong schedule, doon na makaka-receive ka ng text kay Marina or email. For example, sa akin, March 6, sa araw na yun naka-receive ako ng text kay Marina. Ang sasabihin niya, your application has been approved. Please generate your reference number in your mismo account. Pupunta ka na sa mismo account mo para i-generate yung reference number mo. Kailangan mo kasing i-click yung generate option dun para ma-view mo yung reference number. Tapos lalabas na rin yung reference number mo. I-click mo yung bayad center, kung sa bayad center ka magbabayad, or PayMaya, depende sa select mo. Pero ako sinelect ko bayad center para dire-diretso na lang, wala nang problema, di ba? Tapos ang magiging status mo ron for payment initiation, yun, basta bayaran mo muna yung binibigyan niyang reference number sa bayad center, kasi after nun kailangan mo kasing i-upload sa mismo account mo. Meron doon option na upload receipt. Wag mo kakalimutan yun dahil kailangan nila yun. Kung sa GCash ka magbabayad, meron din na mga resibo yun kailangan mo lang i-screenshot. Kung sa bayad center, yung resibo wag mo iwawala, picturean mo, tapos i-upload mo ron sa my application mo, sa certificate may nakalagay doon na upload receipt. Yun. Audio Jungle. Audio Sa yun nga, after mo mabayaran yung reference number na binigay sa'yo ng Marina, within this day na nabayaran mo na sa bayad center or sa GCash, may marireceive ka naman na text na galing kay Marina or email. Ang sasabihin niya, we have received your payment 130 pesos with reference number yung binigay sa'yo. Yan yung confirmation mo na na-receive na nila. Yun, pagkatapos mo nang gawin yun, huwag mo kakalimutan na i-upload yung receipt. Yun na, importante din yun. Yung status mo ron, magiging for signatory validation. Pag yun na yung status mo dun sa application mo ron, yun na talaga yung pinaka-final na, ibig sabihin natapos mo na lahat ng transaction. Ang gagawin mo na lang, aantayin mo na lang siya sa mismo account mo. Kung hindi siya bukas, darating after 2 days at makaka-receive ka naman ng text na galing kay Marina. Kung ma-receive mo yung katulad dati, congratulations Dexter Caranto,
You can now view your certificate in your mismo account and print the same when necessary. Tapos pwede mo na siya i-click dun sa mismo account mo, sa certificate option. Click mo yung view. Pag nandun na sa list yung certificate mo, i-click mo lang yung view option doon, lalabas na rin yung download option para ma-download mo siya ng PDF. Tapos pwede mo na siyang ipa-print sa A4 size. Yung A4 size na paper, na parang bond paper yun, pero makapal yun A4 size. Pwede mo na siya ipa-print doon. Kasi dali mo na sa office mo. Di ba? Ganun lang kadali ang kumuha ng COP ngayong 2023. Okay? Hindi mo na kailangan pumunta. Alam na this. Di ba? Okay, kung gusto mo rin na makatulong sa akin, click mo naman yung subscribe ka. Okay? Thank you. Audio Jungle.